Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal Demokrasya, Kawal de Carbonell na sinasabing Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, alam ko pong punong-puno kayo ngayon ng mga issue sa kadahilanan na meron po tayong buhay na buhay and functioning Congress. Muli tayo po ay nagpapasalamat na mayroon po mga congressmen na matitino ngayon. Pareho po nila Congressman Barbers, Congressman Benny Abante, Congressman Dan Fernandez, Congressman Luistro, Congresswoman Luistro, Congressman Romeo Ako, at ang kanilang matibay na paninindigan laban po sa kamalian, katiwalian sa ating pong gobyerno. Dito po natin nakikita yung pong mga pagkakamali at kung paano po ito sinasagot ng mas malaking kamalian. Halimbawa, lumilitaw na ang malawakang patayan sa ilalim ng giyera kontra droga ni Duterte, hindi lamang po peke or fake news, hindi lamang po basta malaking kamalian yan, kundi nakaririm-harim na krimen laban po sa bansang Pilipinas at laban po sa talino at katidoan ng mga mamamayang Pilipino. Yan po ang ating pong paniniwala at yan po ang ating paninindigan. Halimbawa, pinagtatanggol ang piling itong, anong pangalan itong kalbo na senador na ito? Ang katawan ay parang katawan ng patabaing pigiri. Si Bato de la Rosa. Bato-batugan. Paano ba naging senador ng mga parehong bandidong pareho ni de la Rosa at mga drug lord na pareho ni Bongo? Yan po sa kadahilanan hindi po natin pinapansin ang kanila pong pagkakamali at atin pa silang inaayunan. Mga kaibigan, tama yung sinabi ni Congressman Abante, huwag ka dyan sa media sasagot. Dito sa committee hearing ng Quad, ang ibig mo sabihin ng Quad, 4 na committee pinagsama-sama, kaya po Quad hearing. Ang Committee on Drugs, Committee Against Corruption, Committee on Public Order, at isa pang committee tungkol po sa kapulisan. Mga kaibigan, sinabi niya na itong si Bokal, huwag na kayo matatawa dyan, Mike, layo-layo niyo. Yung si Bato, General Bato de la Rosa. Bakit naman Bokang tawag yun yan? Bato de la Rosa. Batugan kasi. Abay, sabi ni Congressman Abante, huwag ka sa media nagpapaliwanag. Dito ka magpaliwanag. Inimbita ka namin. Sina-challenge ka namin na dito ka magpaliwanag in aid of legislation. Dito sa Quad Committee ng Kongreso. Huwag dyan sa sinasabi mo sa media na ang pagkakamatay ng mga maraming biktima sa war on drugs ay collateral damage lamang. Bugok, de la Rosa Calvo. Bugok. Paano naging collateral damage yan? Collateral damage, ang ibig po sabihin yan sa parlance ng mga pelikula, mga kaibigan. Katunayan, merong pelikula na ganyan po. Ang title, ang artista si Arnold Schwarzenegger. Abay, hindi po ganyan ang collateral damage. Ang ibig sabihin sa wikang Tagalog, ng collateral damage ay, halimbawa, gusto mong iligtas ang isang tao sa iyong paglundag para siya ay iligtas sa kanyang kamatayan, tinamaan mo ng isang bata at yung bata ay nahulog sa bangin o nahulog sa tulay.
siya'y nasaktan o namatay. Yun ang collateral damage. Hindi sinasadya sa paggawa ng isang kabutihan, hindi sinasadya na meron nasagi, hindi sinasadya na meron natapakan. Paano natin sasabihin ng EJK collateral damage? Bugok de la Rosa. Tanggalin na nga sa pagkasenador yung bokal na yan. Ang sarap kutusan. Mga kaibigan, paano maging collateral damage? Halimbawa, yung Kian de los Santos. Batang-bata, dinukot ng pulis, pinagbintangan na mayroong 45 caliber yung kanyang boxer shorts. Nakaupo lamang siya sa kanyang harap ng kanilang sari-sari store. Dinukot ng 4 na pulis. Pagkatapos po ng ilang minuto, dinala sa likod ng sari-sari store, pinagbabaril. Buti na lamang meron naka-witness, meron nakatingin na habang siya binubugbog ng 4 na malalaking pulis, siya po'y payatot. Under knowledge yan. Hindi na makasali sa basketball kasi maliit. Under knowledge, wala pong vitamina ang katawan. Binugbog ng 4 na pulis. Kalaw ka? Yan po ay pinaglaban ni Attorney Persifida Acosta ng Public Attorney's Office at yan po ang kadahilanan kaya nagkaroon po ng conviction. Napatunayan na hindi yan collateral damage, napatunayan na yan ay misyon ng pulis para pumatay. Sapagkat para maging member ka ng Davao Death Squad, and Davao Death Squad is called po yan kay Duterte. Marami pong allowance yan, malaki allowance no. Pero bago ka maging member ng Davao Death Squad, kinakailangan meron kang kakayanang pumatay. At ito, nagpakita yung 4 na pulis na kaya nilang pumatay. Kaya lamang, yung kanilang napatay, 14-year-old na estudyante at nagmamakawan sabi niya, wag po. Paano naging collateral damage yan? Bokal. Senador Bokal de la Rosa. Paano? Yan ay misyon. Yan ay isang abuso ng kapulisan. Yung Kim Ramos, pinagbabaril, walang kasalanan, nagbabasketball lamang, nanalo sila, nagpunta sa karinderya para mag-celebrate, nasa lumang pulis, kayo uminto na kayo pagiging drug lord ninyo. Ang sabi lamang hindi po kami drug lord. Kami ay malalaro lamang ng basketball. Sino po ba kayo? Pulis ako. Madalas po namin nakakalaro mga pulis dito po sa aming neighborhood basketball court. Pulis Caloocan. Hindi. Basta kayo ay mga nagdudurog. May nag-draw agad ng baril. Alam po ninyo ito mga pulis, napakaduwag ng mga tao yan. Papakita muna ng baril para magitla ka. Pag natakot ka, saka kahampasin ng baril para sabihin matapang ka. Yung pag-draw niya ng baril para barilin yung dalawa, si Lauro at saka si Kim Ramos, mga kaibigan. Abay, natabig ni Kim Ramos yung kamay, ang natamaan ay si Lauro, yung kanyang ka-teammate. Tumakbo na siya, pagtakbo niya, pinasinta sa likod, binaril, patay. Paano naging collateral damage yan? Bugok, senador, bato. Yung pong mga pinatay, nung general na ngayon, anong pangalan itong Colonel na yun? Nung provincial director siya ng Bulacan. 32 na mga katao pinatay sa bypass operation. Pare-parehong may tig-5 sachet ng shabu sa dibdib habang sila'y nakatihaya. Pare-parehong nasa kamay nila ang revolver na paltik galing sa Danau siguro. Ang halaga niyan ay
piso, kinakalawang pa. Eh kung ikaw nasa drug, aba magaganda mga baril mo, ang pinakamalit niyan eh, 50,000 ang isang baril, sapagkat can afford ka. Pero pinupuntos po natin dito, itong war on drugs ni Duterte ay isang napakalaking krimen. Kung sa aming mga Muslim, ang tawag po dyan ay haram. Tinanong po ako kanina kung ano raw ibig sabihin ng haram. Ang sabi po doon sa meeting ng mga general, ang sabi ko yung haram ay isang kaugalian, isang gawain na kakarimarin, nakakapandiri, bawal sa mata ni Allah, bawal sa guidance ni Muhammad. Yan ay nakakapandiring uri ng krimen. Yang war on drugs ni Duterte ay haram. Yan pong mga pulis na nagsasabing kaya sila pumatay, bypass operation, pagsisinungaling yan, haram niya, paparusahan kayo ng gusto ni Allah yan. At pag hindi kayo naparusahan ni Allah at salubong ko itong si Bato de la Rosa, promise, kukutusan ko itong kalbo na ito sa pagsasabing collateral damage lamang daw yung extrajudicial killing. Bugo, bobo, mamamatay tao, kriminal, duwag. Kumatapang ka, humarap ka sa Kongreso, ipaliwanag mo yung collateral damage. Baka pa-spelling pa lamang sa yung collateral, nagkakamali ka na. Ganun pa man, hindi po yung ating topic ngayon. Ang ating pong topic ay kung paano dapat impeach o tanggalin sa pwesto itong si Sara Duterte. Bakit? Eh, kaumpisa pa lamang ng budget hearing, nilulustay niya na mga kaibigan ang budget ng Office of the Vice President sa walang kapararakan na paggastos. Akalain po ninyo, magpa-imprenta siya ng mga comics, hindi po libro yun. Ang title, Isang Kaibigan, Sara Duterte. Hindi po yan para matuto mga kabataan at kay Sara Duterte mismo nanggaling ang pag-amin nung siya ay tinanong ng isang matino at matalinong senador na kapwa niya babae, si Senadora Hontiveros. Nang sinabi niya, hindi ko naman sinasabi na mumulitika ka, pero pwede mo ipaliwanag yung iyong project nang hindi kinakailangan tayo mag-away. Mataas po pagkatao ni Risa, hindi siya putangera. Sabi niya, pinagawa ko to para sa mga bata, papamigay ko sa mga bata. E no ngayon, pag inuwi nila yan, may mga nanay yan na botante, hindi sa kanyang bibig ng galing, ano po ang pananaw ng kawal ng demokrasya dyan. Hindi lamang bobo itong Vice President na ito, hindi lamang ng daya ito sa Smartmatic, kasama Smartmatic, kundi manlulustay ng pera ng bayan na pinakita niya sa kanyang confidential funds nung siya ay secretary ng Kagawaran ng Edukasyon or Department of Education. Eh bakit hindi po natin pinaparusahan yan? Eh ngayon pa lamang dapat parusahan na yan. At ang pinaka-bold po niyan, pinakamit siya, ay sabi niyang, hindi kawalan sa akin kung ako'y mawala bilang Vice President. Napakayabang. Hindi kawalan sapagkat bilyonarya na ang kanyang asawang abogado, hindi lamang abogado ng mga tax evaders pa rin ng Mighty Cigarette Factory, kundi abogado pa ng mga shabu shipment shippers. Ito pong si Mans Carpio, Attorney Mans Carpio, asawa ni Sara Duterte. Ngayon, tanggapin po natin yung kanyang hamon. Ang sabi niya, may impeachment ako, hindi kawalan sa akin ang Vice President's Office. Impeach na natin ngayon. Kung talaga pong matino ang mga senador, matino ang mga congressman, matino ang sambayan ng Pilipino, magtulong tayo, impeach natin yan. Paano po impeach yan? Meron pong gagawin demanda dyan sa Kongreso. Noong araw kaya hindi po ma-impeach si Duterte, nagsalita siya sa TV and sabi niya, anyone
who will file an impeachment case against me will be killed. I will see to it that I will shoot him. Kung sino man daw po mag-file ng pagpapatalsik sa kanya, ay kanyang ipapapatay o siya mismo ang papatay. Abay, wala nga ni isa ang nag-file, mga kaibigan. Wala ni isang congressman ang tumayo. Inuulit na naman kanyang anak. Sabihin, baliwala sa akin itong Office of the Vice President. Impeach ninyo ko, hindi kawalan yan. Let's accept the challenge. Impeach po natin yan si Sara Duterte. At pag na-impeach po natin yan, isunod-sunod na natin ito mga kasamahan sa barkadahan ng masasamang tao na sila Bato de la Rosa, Bongo, sila pa yung kanyang mga kapanalig dyan, Michael Young, Harry Roque. Sama na natin lahat yan para magkaroon po naman ng saysay na sabihin nila, meron pang mga mararangal na Pilipino, meron pang mga lumalaban at meron pang magagawa pala at may pag-asa ang bansang Pilipinas. Pag tayo po ay nagsama-sama at tayo nagkakaisa sa ating pong paniniwala na ang kasamaan dapat po nating wakasan. Hindi bukas, kundi ngayon natin umpisahan. Hindi sino man ang ating tayin, tayo mismo mag-uumpisa. At yan po ang panawagan ng Kawal ng Demokrasya. Ako po si Kawal de Carbonell, nagsasabing, iniibig ko Pilipinas. Allahu Akbar.